Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay Coulomb's law and electric field intensity. Now, let us discuss Coulomb's law. So, ito natalakay na sa physics 2 ninyo. So, ulitin lang natin ulit dito. Ang pinagkaiba niya lang, dito sa topic na ito, tinitignan natin yung behavior ng mga charges na yun sa 3-dimensional plane. Kasi sa physics 2, 2 dimension lang ang ginagamit natin. So, yung definition niya, sabi niya, ang force of interaction daw ay equal or directly proportional sa product ng mga charges and inversely proportional sa square of the distances nito. Kaya naging formula F is equal to K, Q sub 1, Q sub 2 over R squared. So yung Q, that is a symbol para sa charges natin. Okay, so charge 1 tapos charge 2. And then yung R, yun yung distansya ng dalawang charge na yun. Okay, so si K, ang tawag natin doon ay proportionality constant, which is equal sa 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. So kapag naman CGS ang ginamit mo, ang equivalent ng K natin ay 1 dyne centimeter squared per stat C squared. So kung gusto mong balikan yung conversion nito, balikan mo yung topic ng physics 2 sa Coulomb's law. Okay? So, ang K natin ay equal sa 1 over 4 pi epsilon sub O, wherein ang epsilon sub O ay equal sa 8.854 times 10 to the negative 12 Coulomb squared per Newton meter squared. Okay? So, once na sinimplify mo yung term na ito, ang kalalabasan pa din na equivalent ng constant K mo na yun ay itong value na ito. Okay? So, kaya natin ginagamit yan para mas mabilis natin makompute yung pinaka-data. Okay? So, dito, nakita nyo na yung epsilon sub O na yan. Na-discuss ko na yan kanina sa inyo. Ang tawag natin yan ay permittivity of free space. At yun ay equal sa 8.854 times 10 to the negative 12 Coulomb squared per Newton meter squared, or that is also equal to 1 over 36 pi times 10 to the negative 9 farad per meter. So, yung conversion, kung ba't naging farad per meter na yung daladalang unit, ginagamit kasi yung data na yan sa capacitance. Okay? So, kung gusto mong matutunan kung paano na-convert itong Coulomb per Newton meter squared sa farad per meter, balikan mo yung mga lecture video sa Physics 2. Okay, nandito naman yun sa channel na ito. So, ginagamit natin yung unit na farad per meter kapag nasa topic na tayo ng capacitance. So, yun yung nagiging unit na daladala ng ating epsilon sub O, permittivity of free space. Okay? So, ito yung pinaka-original formula. Okay? Makikita mo na 1 over 4 pi epsilon sub O, which is equal dun sa K natin. Okay? Which is 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Okay? So, kung gusto mo makulay ang buhay mo sa pag-compute ng mga problem dito, gamitin mo tong formula na ito kasi mas mahaba yung proseso kasi kukumputin mo pa yung K dito. Unlike dun sa naunang formulang pinakita ko sa inyo, yung K natin may equivalent value na, which is equal nga sa 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Okay? Now, let us consider itong diagram na ito kasi mahalaga dito sa topic na to yung mga sign na dala-dala ng ating magiging vector equation para sa ating puwersa. Kasi yun yung magsasabi ng pinaka-direction niya. Kasi kapag nagkamali ka lang ng isang sign, okay, dun sa pinaka-vector equation na yun, mali na kagad siya. Para kasi sinabi mo na nasa second floor ka ng bahay niyo, tapos binato mo pababa yung bola. Okay, so papunta sa ground. Tapos ang nangyari, dahil mali lang yung sign mo, okay, lumalabas na yung bola na yung imbis na sa ground mapunta sa ere. Okay, pataas ang naging kinalabasan na direction niya. So, imposible naman yun. Okay? So, kaya kailangan maingat ka sa mga sign pagdating dito sa topic na ito. Okay, so sabi niya, kapag given ka daw ng parehas na sign ng charges, okay, ang nagsasabi daw ng pinaka-direction ng ating puwersa dun sa Q2 ay yung direction ng ating vector equation from charge 1 to charge 2, which is R12. Okay? So, napag-aralan na natin na sa vector algebra. If you have a vector, okay, which is R12, that will be equal to R2 minus R1, o vector 2 minus vector 1, or vector equation ng
charge 2 mo minus ng vector equation ng charge 1 mo. Okay? So, kung magkaiba naman sila ng charges, okay, ng sign, magbabaliktad lang yung pinaka direction ng ating unit vector pag ganito naman siya. Yan. So, wala naman problema dun. Okay? So, papunta sa kaliwa, papunta sa kanan, papuntang upward, papuntang downward is just the same. Okay? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung persa na value, parehas lang yung magnitude nun. Iba lang yung magiging direction if you use the formula. Okay, going to the left or going to the right, or going upward and going downward. Parehas lang yun. Okay? So, dito, pinapaliwanag nilang na kailangan eksakto yung pinaka sign na dala-dala ng pinaka vector equation mo kapag papunta ng kanan, at parehas din dapat yun pag kinonvert mo yung pinaka direction na yun pagpapuntang kaliwa. Okay? Yun lang yung gusto niya sabihin sa iyo dito sa part 10 na ito. Okay, this will be the formula ng ating force para sa pag-compute ng mga pwersa na nararamdaman ng dalawang charges na yun kapag nagkita sila in space. Okay, so yung F12 natin, that is equal sa Q1, Q2 over 4 pi epsilon sub O times the magnitude ng R12 squared times ng unit vector ng A12. Okay? Or, sabi natin, di ba, ang 1 over 4 pi epsilon sub O ay equal sa K. So, that will be K, Q sub 1, Q sub 2 over the magnitude ng R12 squared times ng unit vector ng A12. So, ang A12 natin, which is the unit vector, that is equal dun sa vector ng ating R12 over the magnitude ng ating vector R12, or that is also equal to vector 2 minus ng vector 1 over the magnitude ng vector 2 minus vector 1, or R2 minus R1 over the magnitude ng R2 minus R1. At itong persa na itong pag-compute nito ay from Q2 by Q1. Ibig sabihin, let us say ito yung Q1 tas ito yung Q2. So, kinitignan mo gaano kalaki ang puwersang naramdaman nitong charge na ito dito. So, ang tinitignan mo dyan, yung direction nito papunta dun sa Q2, which is A12. Okay? So, kung dito ka naman titingin sa kabilang charge mo, ang tinitingnan mo gaano kalaki naman ang puwersang nararamdaman itong charge 1 mo do sa charge 2 mo. So, ang tinitingnan mo direction, ito naman papunta doon, which is A21. So, parehas lang yung puwersang mako-compute mo kasi mutual yun. Okay? Napag-aralan nyo naman yan sa physics 2 ninyo na kung ano yung puwersang naramdaman nitong charge 1 mo, parehas lang din yung puwersang mararamdaman ng charge Q2 mo. Okay, vice versa. Kasi ang sinusunod ng ating Coulomb's law ay yung Newton's third law. Okay, wherein force, the magnitude of the force ay equal, nagkakaiba lang sila sa direction. Okay, so kapag ang tinignan mo namang basihan ay yung puwersang naramdaman nitong charge 2 mo sa charge 1 mo, okay? So, ito naman yun, F21 is equal to negative, okay? Kasi pabaliktad na yung direction na papunta na sa kaliwa, okay? Kaya negative ng Q sub 1, Q sub 2 over 4 pi epsilon sub O times the magnitude ng R21 natin squared times ng unit vector which is A21. Or, sabi din natin na ang 1 over 4 pi epsilon sub O is equal sa K. Kaya naging negative K, Q1, Q2 over R21 magnitude squared times ng unit vector na A21. At ang A21 natin, which is the unit vector, is equal dun sa vector ng R21 over the magnitude ng R21 natin, or that is also equal to vector equation ng ating charge 1 minus ng vector equation ng ating charge 2 over the magnitude ng ating vector equation 1 minus ng vector equation 2. Or, that is, R sub 1 minus R sub 2 over the magnitude ng R sub 1 minus R sub 2. So, yan naman yung Q1 by Q2. Okay? So, dito ko naman tumitingin sa kabilang side. Itong formulang isa, dito ka naman sa charge 1, papunta dun sa charge 2. Okay? So, kahit ano dyan sa dalawang formula na yan, you will arrive on the same answer. Parehas lang ang magnitude, the only difference is the direction. Okay? So, kailangan maingat ka sa mga sign dito kasi
isang sign lang ang magkamali ka doon sa pinaka-vector equation mo, mali na kagad siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo example kanina na nagagis ka ng bola papunta sa ground pero ang kinalabasan yung bola nandun sa ere. Okay? Parang pataas ang naging direction niya. So, imposible naman yun. Okay? Also, dito sa pinaka-formulang ibinigay sa atin, pwede pa natin masimplify yan para mas madali natin masolve yung mga problem dito. So, dito kung mapapansin mo, ang A12 ay equal dito sa formula na to, di ba? So, kung isa-substitute natin yung magiging R12, okay, over ng magnitude ng R12. Okay. So, ito, pwede mo i-distribute dun. Kaya, pwede maging formula mo, magiging magnitude ng R12 cube. Okay, sa denominator. So, pwede maging formula niya, KQ1, Q2 times ng vector R12 over the magnitude ng R12 cube. Okay, so mas mabilis, okay, nang hindi ka dumadaan dito sa proseso na to. Isang bagsakan lang, may substitute mo na yung pinaka-data mo doon sa pinaka-formula. Okay, so it's up to you kung gusto mo ng mas mahabang method or mas maiksing method. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin formula kanina. So, sa example number 1, a charge Q sub 1 is equal to 300 microcoulomb located at point A, which is 1, 2, 3, and a charge Q2 is equal to negative 100 microcoulomb located at point P, which is 205 in a vacuum. So, determine the vector force exerted on Q2 by Q1. So, ibig sabihin, yung formula ang gagamitin nating formula ay yung F12. Okay? Pwede mo naman gamitin yung F21, okay, just to check. Kaya lang, sinabi niya kasi sa problem dito, Q2 by Q1. So, kailangan natin sumunod. So, ibig sabihin, ang formula ang gagamitin mo ay yung force sub 12 ang gagamitin mong formula. So, sa part A, napin mo daw yung pwersa na yun kapag ang gamit mong value ng K ay equal sa 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. Sa part B naman, kuhanin mo ulit daw yung pwersa na yun pero ang gamit mong value ng epsilon sa buo ay equal sa 10 to the negative 9 over 36.5 farad per meter. At sa part C, gamitin mo naman daw yung epsilon sub O na ang value ay 8.854 times 10 to the negative 12 farad per meter. So, parang dito sa problem na ito, pinacheck niya siguro yung pinaka-pwersa, okay, nitong charge 1 at saka charge 2 na to, nagamit natin yung iba-ibang value ng ating K at saka value ng epsilon sub O na ibinigay kanina. Siguro, pinacheck niya kung lahat ng sagot na makukuha natin gamit yung iba-ibang value nung mga constant variable dun sa formula na yun, kung parehas lang din ba ang magiging sagot. Okay? Okay, let's answer this problem. So, pinapahanap sa atin yung force sub 12 dito sa problem number 1 sa part A. Nagamit ang value ng K natin, which is 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. So, ito yung pinaka-formula ng F12. Okay? So, ang gagamitin natin ito kasi yung K ang ibinigay niya. So, ang kailangan nating mga variable para mabuo natin yung pinaka-formula ay yung R12 na vector, which is equal sa R2 minus R1. Okay, so natutunan nyo niyan sa vector algebra, yung pagkuha nung pinaka distance from point to point. Okay, so magiging x sa x, y sa y, tas z sa z. Okay, so 2 minus 1 para kay x. Okay, tapos 0 minus 2 para naman kay y, tapos 5 minus 3 para naman kay z, and you will get ax minus 2ay plus 2az. So, that will be the value ng ating R12. So, to get the magnitude ng R12, that is equal sa square root, okay, nung mga sum of the square, okay, ng ating mga component vector nitong nakuha natin sa R12. So, kaya square root ng 1 squared plus negative 2 squared plus 2 squared, and that will give you square root of 9, and that will give you 3.
Okay? So, ang value ng R12, magnitude natin ay equals to 3. So, pwede na natin makompute yung pinaka-unit vector ng R12 natin, which is A12. So, formula nun ay equals to R12 over the magnitude ng R12. So, kaya AX minus 2AY plus 2AC over 3. So, we divide yung bawat term na yan sa 3 and you will get a value which is ito. So, ang A12 natin is equals to 0.333AX minus 0.667AY plus 0.667AC. So, pwede na natin ngayon gamitin yung pinaka-formula dahil nakuha na natin yung mga value ng mga variable nito. So, ang K natin, that is equals to 9 times 10 to the 9, okay, which is Newton meter squared per coulomb squared. So, hindi ko na nilagay yung pinaka-unit kasi magka-cancel out naman lahat yun. Okay? Kasi tama naman yung mga unit na dala-dala ng charges natin, naka-coulomb, tapos yung pinaka-unit ng ating mga distances ay naka-meter. So, magka-cancel out na yan doon sa pinaka-dala-dalang unit ng ating constant variable, which is Newton meter squared per coulomb squared. Okay? So, 9 times 10 to the 9 times nung value ng Q sub 1 natin, which is 300 microcoulomb. So, that is 300 times 10 to the negative 6. Tapos, ang dala naman ng ating value ng Q2 is negative 100 microcoulomb. So, that is negative 100 times 10 to the negative 6 over nung magnitude ng R12 natin, which is 3. So, naka-quantity squared times ng unit vector na nakuha natin, which is 0.333AX minus 0.667AY plus 0.667AC. So, once na sinimplify mo tong buong term na ito, you will get negative 30. Okay? Times nung pinaka-unit vector. So, once na dinistribute mo yan dito sa pinaka-term na ito, you will get a value which is negative 10AX plus 20AY minus 20AC. So, ang unit na yun, Newton. Kasi, ang unit ng force ay Newton kapag MKS. So, pag CGS naman, ang unit na dala-dala niya, dynes. Okay? So, kapag British naman ang gamit mong unit, ang dala-dala naman ng pounds. Okay? So, that will be the value ng ating F12. So, dito, yung sinasabi kong kailangan maingat ka sa sign. Kunyari, let us say, yung pinaka-final answer mo, naging plus dito. Okay? Pero, tama naman yung magnitude niya. Mali lang yung sign doon. Mali pa rin yun. Ibig sabihin, nagkamali ka ng location ng pwersa na yun doon sa say axis mo. So, hindi yun yung magiging tamang lokasyon ng pinaka-pwersang hinahanap mo. Yun yung sinasabing kailangan maingat ka dito. Isang sign lang ang magkamali doon sa pinaka-buong vector equation mo. Mali na siya. Okay? So, another one, ang mga complexity nito, pag bumalik ka ng physics to, pag may test charge na, kasi dalawang charge lang naman ang tinitignan mo dito, it may either be from left to right or from up to down ang location kapag dalawang charges lang ang tinitignan mo. Paano kapag kunyari tatlo na sila? No, let us say ito yung charge 1 mo, ito yung charge 2 mo, tapos ito yung test charge sa gitna. So tatlo na sila, sa formula dalawang charge lang ang pwedeng makompute. So ang gagawin mo, let us say kung ito yung test charge, okay, kung babalik ka ng physics 2 mo, kukuhanin mo muna yung pwersang naramdaman itong test charge na to dun sa unang charge. Tapos pag na-compute mo na yun, compute mo naman yung pwersang naramdaman itong test charge na to dito. Tapos tsaka mo sila pagsasamahin. Kasi titignan mo yung direction ng pwersa. Kung mag-a-add up ba sila o magsusubtract sila. Okay? Para malaman mo kung ilan yung pinaka total force na naramdaman itong test charge na to kapag nandyan yung dalawang charges sa pagitan niya. Okay? So, another one, yung mga complexity nito, yung mga naka-triangle, kunyari, ito yung test charge mo, tapos ito yung dalawang charge na yun, okay? So, naka-triangle, yung itsura ng diagram. So, babalik ka ulit ng physics 2 mo, paano kino-compute yung pinaka-total force kapag ganyan yung mga lokasyon ng mga charges mo. Gagamitan mo yan ng Pythagorean theorem para makuha mo yung pinaka-data ng pinaka-pwersa na naramdaman itong test charge na to, kasi kukuhanin mo yung mga x and y component nung bawat pwersa nitong charge 1 at saka charge 2 para dun sa test charge na yun. Okay? So, yun yung magiging complexity nitong subject na ito.
on itong topic na ito, kasi binalikan mo lang yung topic ng Coulomb's law sa physics mo na ang ginagamit mo ay 3 dimension, pero yung mga problem parehas pa din yun, nilipat lang siya into a 3-dimensional plane. Okay? Okay, let us continue. Doon naman tayo sa part B. Pinapagamit naman yung value ng ating epsilon sa bow, which is equal sa 10 to the 9 over 36 pi. Okay, so yun yung gagawin natin dito sa part B. Tingnan natin kung parehas pa din yung sagot na makukuha nating persa dun sa part A natin. So ang formula, f sub 1, 2 is equal to q sub 1, q sub 2 over 4 pi epsilon sub o times the magnitude ng r12 squared times ng unit vector ng a12. So, we use the data na nakuha natin sa part A. Okay, so ang value ng Q1 ay 300 times 10 to the negative 6, and the value ng Q2 natin is negative 100 times 10 to the negative 6 over 4 pi. Tapos yung epsilon sub na pinagagamit niya ay equal daw sa 10 to the negative 9 over 36 pi times nung magnitude na nakuha natin ng R12 is 3. So nakaya siya naka 3 squared doon. Times nung unit vector na nakuha natin, which is 0.333 AX. Okay? Minus ng 0.667 AY plus 0.667 AC. So once you simplify this whole term, you will get a value which is negative 30. Okay? And then you multiply that dun sa nakuha nating unit vector, and you will arrive on this answer, which is negative 10 AX plus 20 AY minus 20 AZ Newton. Okay? So parehas pa din yung sagot kahit yung value ng ating epsilon sub o ang ginamit natin. Okay? So doon naman tayo sa may part C. Dito naman, ang gusto niya ipagamit sa yung value ng epsilon sub o ay 8.854 times 10 to the negative 12. So, yun lang yung isa-substitute natin sa pinaka-formula. So, value ulit ng Q1 is equal sa 300 times 10 to the negative 6 times the value ng Q2, which is negative 100 times 10 to the negative 6 over 4 phi times ng value ng epsilon sub o na pinagagamit niya, which is 8.854 times 10 to the negative 12 times the magnitude ng R12, that is 3 squared, times the unit vector, which is 0.333 AX minus 0.667 AY plus 0.667 AZ. So once you simplify this whole term, you will get the value which is negative 29.96. Okay, tapos i-multiply natin yan dito sa pinaka-term ng unit vector natin. You will get the value ng ating F12, which is negative 9.98 AX plus 19.98 AY minus ng 19.98 AZ Newton. So dito kung makikita mo, kapag ni-round up mo, you will arrive on the same answer. Ang layo lang ng data mo sa pinaka-original na sagot mo ay 0.02 lang ang layo niya. Okay? So, yun lang yung difference kapag ginamit mo yung pinaka value ng epsilon sub o, which is 8.854 times 10 to the negative 12. Pero kapag ni-round up mo yung pinaka data niya, you will arrive on the same answer pa din. Okay? So, yun yung mga differences ng paggamit ng mga constant value ng ating mga constant variables sa pinaka formula. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Napag-aralan nyo naman yung mga complexity nitong topic na ito. So, kailangan mong balikan yung mga problem na pinag-aralan mo sa Physics 2 mo para mas maintindihan mo yung pinakalalim ng topic na ito sa electromagnetics. Okay? So, until next time, bye-bye!